Dito sa barko, meron dalawang klase ng Pasko. Ang una ay pag nasa gitna kayo ng dagat. Kain, inom, tulog. Siyam, sa 10 kontrata, ang tsansa na eto ang mangyayari sa'yo. Masaya naman, pero mas may isasaya pa. Yun, pag ang barko ay nasa puerto. Pat, anong gagawin mo pag dito tayo nagpasko? Pagkatapos ng kain, labas na agad. Doon na tayo magpasko sa sentro. Eh, paano sir pag di tayo pinalabas? Eh di magpaakyat tayo siya ng chicks. Malaya at maraming pwedeng gawin. Pero December 16, paparating kami sa Argentina nang winelcome kami ng isa sa pinakamalupit na bagyo. At this concert, the stage collapsed. Giant inflatables were also hurtled into the crowd at the city's horse racing track, the Hippodrome, at Ezeiza Airport outside Buenos Aires. Eto ang tinaguriang once-in-a-lifetime storm ng bansa. Nag-alongside kami kahapon, pero ilang oras lang yung operations namin ngayon. Medyo maulan, kaya totally buong araw wala kami operation yun. Nagkaroon ng bagyo dito, parang typhoon. So ngayon, gulo-gulo yung street ng Pampana. Big storm. Ah, it was a But big it's the storm. first time we have such a storm like heavy, you know? Expected namin siguro mga 8 days pa kami dito, pero tingin ko abutin kami ng Pasko eh. So ngayon, nakaangat yung gangway namin, walang tao sa puerto. Tatanong ako dito kung paano kami makakalabas. Kahit bagyo, labasan agad ang una namin tinanong. Pero dahil sa sitwasyon ng mga street ngayon dito, eh parang malabo pa. So tumigil na yung ulan, so mag-start kami mamayang ng 1800 sa kargada namin. Ngayon, in-empty na namin yung balas namin. Sir, 1-0 to sir. 102? Ako sir. Ito naman yung mga kargada namin. Akagandaan lang sa ganitong panahon, eh, tumitigil ang operasyon tuwing umuulan. Sa tingin kong magiging dahilan kung ba't kami aabot sa Pasko. Set up kami ngayon ng ilaw para bago mag-umpisa, naka-ready na lahat. So naka-open na yung mga bodega namin ngayon. Naghihintay na lang kami na sumampay yung mga stiba mamayang alas 6. Ayan na yung mga stiba. Stevedore o stiba ang tawag sa mga tao nagtatrabaho para sa puerto. Sila nagkakarga at nagkakamada ng mga kargo sa barko namin. Para sa kaalaman nyo, sobrang mafia ng mga stiba dito sa Argentina. Hanggat kaya nilang dayain yung oras nila, dadayain nila. So sulat ng delay kahit hindi naman delay. So Nagumpisa agad ang operasyon ng 2 sunod na gabi nang gumanda ang panahon. Ganon din ang mga tropa. tingnan mo ata kung may makita kang GoPro doon na sa labas. Bawal parang lumabas dito na hindi nakasapatos. Bumalik si Nabatang tsaka si Mestro. Basta sa labas na. Maganda sir, maganda. Lumiliwanag na ang tsansa namin sa Pasko, kaya kumuha na rin kami ng mga kakailanganin namin. So dumating na ngayon yung mga provision namin na ni-request. Galing dito sa market ng Argentina. May kamahalan at hindi na sariwa ang mga dumating na provision na kadalasang nangyayari sa ibang puerto. Pwede mo naman i-reject pero wala kayong kakainin. Kaya mas maiging pagtiisan kung ano ang meron, lalo na't may paparating na okasyon. So December 21, 3 days bago kami makalis ng puerto. Medyo binibilis-bilisan nila kasi mukhang gusto nilang tapusin to bago magpasko. Pag nangyari yon, malamang sa gitna kami ng operasyon magpapasko nito. Nagbabunkering, siguro may piloto. Nagmamadali na ang mga tao pero hindi tayo mawawala ng pag-asa hanggat hindi tayo nakakaalis. Last day namin yung dito sa Campana, Argentina. Hanggang ngayon, undecided pa rin kung makakaalis kami bago magpasko. So yun yung parang hindi pa sigurado na mangyayari hanggang bukas kung kaya nilang tapusin. Ganda ng panahon ngayon kaso may forecast daw. Maaaring umulan bukas ng umaga. So yun yung aabangan natin. Dito ngayon sa puerto, nagbabasa ng draft. 755. Konektado ang ilog na to sa iba't ibang parte ng South America. Kinailangan pa namin gumamit ng mas maraming lubid dahil sa lakas ng agos. Kasing lakas ng determinasyon ng mga stiba dito na magpasko. Yung mga tao dito gusto nang magpasko. Ang babagal na kumilos. Oh, wala na, uwi na sila. Mamaya babalik na naman to. Medyo crucial kasi yung mga nangyayari ngayon dito. 4 hours na lang before completion yung kargada namin. Ito, kakapasok lang nito sa loob Labas na naman. Delay na game yan Mag-out kasi sila ng alas 2. Ngayon dinidelay nila yung pagtapos ng kargada para pwede silang bumalik ng Tuesday. Kasi pag hindi nila ginawa yun, mag-overtime sila ng ilang oras. Si Marcos, ito yung mga bossing ng mga stiba dito. Number 3 by rain and continue loading in number 2. No rain. Kung sakaling tumigil sila at napag-desisyon ng babalik sila ng Tuesday, makakapagpasko kami dito, hindi kami makakaalis. Sana tuloy-tuloy lang nila itong ginagawa. Double safe.
3 oras kalahati na lang supposed to be matatapos na yung working hours dito. So ngayon parang nag-uubos na lang ng oras yung mga tao. Dahil sa mga nangyayari, hinahanda na namin ang lechon. Naka-ready na rin ang pwesto kung saan kami magpa-party mamaya. So bababa tayo ngayon dito sa bodega para mag-check ng mga lashings nila. Karga? Karga. Donde? Mexico. Na tayo guys. Ay na nakakalula pre. So i-check natin yung mga lashings magkasado. Standard na kayo ang mag-check ng lashings ng mga stiba. Kailangan to para masigurado na hindi gagalaw ang mga bakal pag masama ang panahon. So may nakita tayo ditong lashing na medyo maluwag. Papatisahan natin sa kanya. Dinaandahan ng mga stiba ang trabaho para umabot sa Pasko. Pero isang malaking pagkakamali na isiping madadaya nyo ang isang malaking korporasyon sa ganitong paraan. Pababa na kami dito sa deck. Yay! So wala na, nadali na yung Pasko namin. Hindi na kami matutuloy sa pag-spend ng Pasko rito. Natapos eh. Nang makita na nakakataas ang ginagawa nila, pinilit nila ang mga to na mag-overtime hanggang matapos. Nadali yung Pasko namin. Naalis kami ng alas 5. Papasko na kami nito sa dagat na. Wala eh, ang talagang buhay sa barko. At lalo pa tong pinalala nang bumitaw kami sa puerto. Arya! Yan na! Bira! Lipat ko na! Sir, pwede na ba namin i-let go yung headline? Take out! Uy, Dahil sa lakas ng agos, bumigay ang brake ng lubid namin at dahan-dahan kaming tinangay papalayo. Lance, dito ka muna. Umaarya kasi bukang-buka na tayo, bira-birahin mo. Silipin ko. Isa na lang yan oh. Hindi kaya mag-hold ang brake natin, tro. Angkla tayo, tro. Pero kahit papano, naremedyohan agad to ng piloto. Ready to heave up anchor, sir. All lines on deck. Bira angkla. Chain leading up and down, sir. Okay, bira. Pero di pa rin doon natapos ang problema. Yan. Hindi namin maipasok ang angkla dahil may sumabit na gulong, kaya kinailangan pa namin tong sungkitin. Dali na. Okay, bira to. Uy. Yun na. Ay. Arya mo muna na konti bago natin birahin. Boom! Okay na. So, nakabitaw na kami sa puerto. Tumatakbo na yung barko namin sa loob ng channel ng Argentina. Tapos yung mga tropa ngayon nagpe-prepare sa barbecue. Punta muna natin. Dahil naka-ready na kahit nasa gitna ng channel, tinuloy na lang din namin ang paghahanda para sa Pasko. Pasok na muna tayo guys at duty pa ako. Pumunta ko, duty ko pala ngayon. As always, laging payapa dito sa taas. Ilang oras pang magtatagal ang piloto dito? 080. Pero magdidilim na at malapit na rin ang hating gabi. Mabiyahe muna kami ng 8 hours. So magsi-celebrate muna kami ng Christmas. Yung mga tropa na dun sa baba naghahanda ng mga pagkain tsaka ng mga games. So mamaya may games kami. Medyo makulimlim pa yung langit ngayon ng kumukulog. So baba muna tayo, tignan natin kung anong kaganapan dun sa baba. So dito ngayon sa baba, punta muna natin yung mga tropa, naglilechon sila ngayon dito. Sa mga oras na to, malapit na maluto ang lechon at nakasetup na rin ang mga tropa sa inom. So, dito kami sa pupa. Wala pang tulog pero eto, naglilechon kami, nagiinom. Mamaya, siguro at least kahit pa paano man lang ma-celebrate namin to. Kahit na medyo git-gitan yung sitwasyon kasi may piloto kami ngayon eh. Tapos mga ibang tropa, may mga trabaho. So, third engineer. Sa mahigit 10 taon ng pagbabarko, masasabi mong napaka-unpredictable ang buhay dito. Parang isang baryang hinagis mo sa ere, mabilis ang palitan ng hirap at sarap. Pero kahit ano pa man ang resulta, nasa tao pa rin naman kung paano mo to titignan. Pwede mo tong ikalungkot o makita bilang isang panibagong aral ng buhay. Mas maaga mo tong matututunan, mas maaga kang makakausad. 21 nang una ako magbarko at nakita ko ang mga inaangkat ng bawat bansa. Bigla ako napatanong kung anong produkto meron tayo. Ang sabi ng isang veterano, tao. Pilipinas ang isa sa may pinakamaraming pinapadalang tao sa buong mundo. OFW, Marino. Natawa ako pero napaisip din ako kung bakit. Given na ang husay at kagustuhan na makaahon sa hirap ng buhay, kailangan mong titigan ng mas malalim. Kinukuha tayo dahil sa kakayahan nating magtagal sa kahit saang lugar. Ilang taon nang lumipas at dahan-dahan kong mismong naranasan ang sagot. Na kahit ikulong tayo sa kahon
nandyan pa rin ang pakikisama at kakayahan na makita sa ibang anggulo ng hirap. Ang ganda ng buhay.